Amen. Praise the Lord. Sa Diyos ang papuri. Praise God. Hallelujah. Tayo po tayong lahat at ibigay po natin ang lahat sa ating Panginoon. Praise God. Sa Panginoon tayo ay magbigay. Bigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Ibabalik, siksik, bigtigan sumapa. Ibabalik, siksik, bigtigan sumapa. Bigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Hinihiling ko po si Mama ang mag-pray ng ating Thanksgiving. Magandang tanghali po at samahan po ninyo ako ipanalangin ang ating pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Muli nandito kami nagtitipon-tipon
at nagbibigay ng pasasalamat na biyaya na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon Lord God. Bigyan mo kami ng kalakasan upang makabigay kami sa iyo ng tama, Panginoon. At sino man, Lord, ang hindi nakapagbigay, bigyan mo sila ng trabaho, Panginoon, upang sila ay makapagbigay. Kung sino man din ang nagbigay ngayon, Panginoon, ibalik mo ng siksik liglig umaapaw pa sa lahat ng nagkaloob sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa kapangyarihan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Minsan, bago po ang lahat, gusto ko pong aindayahan ng aking father na tumayo po dito sa harap dahil aawitan po natin siya ng aking Happy birthday to you. Piling ko po si Pastor na ipanalangin ko ang aking father na Praise the Lord. Amen. Okay, so birthday po ng kapatid natin. Praise God. At siya po ay 20 lang tanong. 21, 22? 27. Praise the Lord. Tuwa po yung kanyang Batang-bata. Amen. Ito sa atin ang ating pong mga kamay. Amen sa ating pong kapatid. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat muli, Panginoon. Nandito po kami. Masaya, Panginoon Diyos, na nakapiling namin ang aming pong kapatid na po sa nagdaos ng kanya pong kaarawan. Panginoon, dalangin po namin na ang kanya pong kaarawan, Panginoon, ay pagpapala po sa kanya pong buhay at kalusugan, kagalingan, Panginoon, kaligtasan, Panginoon Diyos, ang aming mga panalangin, isa lahat ang mga pagpapala po ng mga material at ang financial, Panginoon, ang patuloy mo po na pagpalain, Panginoon, sa kanyang buhay. Panginoon Diyos, bigyan mo pa siya ng kalakasan, bigyan mo pa siya, Panginoon Diyos, ng ibayo pa, Panginoon, na pagtugon, Panginoon Diyos, sa kanya pong mga kailangan, sa kanya pong mga buhay, magiman sa kanya pong pamilya. Tulungan mo siya, Panginoon, na may paguyod niya at mapangunahan niya na maayos, Panginoon, higit sa lahat ay mapangunahan niya ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa iyo at may provide niya, Panginoon, ang kanilang pong mga pangangailangan. Kaya dalangin po namin ang marami pang kaarawan, Panginoon Diyos, ang darating po sa kanyang pong buhay. At anuman din ang kanyang pong mga kahilingan, mga panalangin, Panginoon, dalangin ko po ang iyong pong katugunan sa kanyang pong buhay. Pagpalayan mo po ang kanyang pong kapatid na si Brother Rene, Panginoon Diyos, at purihin ka, Panginoon, magiman ang kanyang pong pamilya. Salamat po sa lahat ng kapurihan sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. God, hallelujah. Awit po tayo ng isang awit para po sa
buti mo sa Tinatawagan ko po ang ating pastor para tayo busigin sa ating banal na salita. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yung palakpak po para po sa Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Amen! Praise God. Praise God. Praise God. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Purihin ang Panginoon. Thank you, God. Thank you, God, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It is good to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Praise God. Naparito tayo, mga kapatid, sa walang ibang mga kadahilanan. Naparito tayo kundi para magpupuri sa banal na pangalan ng Panginoon. Hindi tayo naparito dahil sa blessings. Hindi tayo naparito dahil sa problema, sa karamdaman. Naparito tayo dahil po sa ating pong Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama, nagkita-kita sa pangalan po ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon, mga kapatid. So, salamat po at bago tayo po, bubuksan na rin natin ang ating pong Bible sa aklat po ng Jude. Sa Tagalog ay ano ang Tagalog ng Jude? Judas or Judas. Madalas nating mabasa yan sa Dito. Sa atin dito. God Yeah. knows. Magaling po ang kaisipan ng mga tao, mga kapatid, o lalo na ang mga Pilipino, dahil kaya nilang baguhin ang meaning po ng mga salita na ang tunog ay parehas. God knows who does not pay. Amen. At nice din natin ay welcome ang ating kong kasama, kapatid. Anong pangalan ni tatay? Rogelio. Ayan. So, Tatay Rogelio. Rogelio. Parang sabi kaya yung mahiwagang salamin ko. Hindi ko kayo makita, mga kapatid. Tigil ko sa inyo lahat, mga guwapo at maganda kayo. Jude chapter, isang chapter lang naman ang Jude, mga kapatid. Amen. At babasahin natin sa verse number 11. Yan. So nakita ko rin kayo, mga kapatid, kung ano talaga yung totoo.
magaganda at gwapo pa rin pala kayo. Yo, praise the Lord. Nakasuot na ako ng salamin. Praise God. Amen. Okay, so sinabi rito sa Jude, woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perish in gainsaying of Kor. Pwede bang babasahin natin yan sa Tagalog? Kung sino ang may dalang Tagalog na Biblia. Amen. Ay babasahin natin ang Jude verse number 11. Yes. Sa aba nila, sapagkat sila'y nagsilakan sa daan ni Cain, at nagsidaluhot doon na walang pagsisigil sa kamalian ni Balaam, dahil sa upat at mga pamahamak sa pagsisinunang. Okay, so ayan mga kapatid. Now, dito sa aking pong Bible, nakita nyo na ba sa Bible ninyo? Okay. O, parehas pala kami ni Sister Roxanne. Saba nila. Ano yung tawag doon? Yung habang buhay tapos natulog? Padamdam ba yan? Ha? Kasi yung ito, alam natin yan. Eh. Problema yan, di ba? O, kaya nga. Pagkatuldok lang, alam din natin yun. Tuldok. Ano sa English yan? Exclamatory system. Bakit nakarating tayo sa exclamatory system? Explanation, exclamation, point. Yung kama. Ayan, okay. So, pag-usapan natin yung landas na kagaya ng landas ni Cain. Ay po'y mananalangin, dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkabasa ng iyo pong mga salita, Panginoon. Amin pong dalangin, ito po ay maging pagpapala po, saway, at kagalingan, Panginoon, kaligtasan, kamulatan, Panginoon Diyos, sa amin pong mga puso at isipan, at higit sa lahat, Panginoon, ay kalakasan po ng mga anak mo po, Panginoon Diyos. Salamat po. At ipinagkakatiwala namin ang mga sandaling ito sa iyo pong mapagpala at dakila na pangalan. Lahat ay magsabing, Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. God bless you. Praise God. Kanina po ay dinahanan namin si Nanay Kawa at kala ko nandun pa siya. Amen. Pero nauna na pala siya sa amin. Kasi nag-message po ako kanina kay Sister Raquel. Iwan ko kung nakasagot, hindi ko pala ito nakikita. Okay. Kanina madaling araw ko rin po na nabasa actually. Tinignan ko yung time kung anong oras siya nag-message sa akin. Kahapon pa pala ng umaga. Okay, kasi yung pinuntahan ko mga kabadid sa Quezon ay medyo mahirap po yung signal. Opo, kaya pagdating ko po kagabi doon sa bahay sa Montalban, lubat pa yung cellphone ko mga kapatid. Then, actually kaninang madaling araw ko na siya nakita. Kaya nung pagkabasa ko ng bandang mga 3 o'clock, gumanyan ako mga kapatid. Panigurado lang po yun na pumapayag pa ako na dadaanan si Nanay Kawa. At panigurado din na nabasa ko po yung mensahe na alam ko pa na tulong pa kayo rito.
Okay, so ganun pa man, mga kapatid, purihin po ang pangalan po ng ating pong Panginoong Hesus. Amen. Okay, so pag-usapan natin ang daan or landas ni Cain. Ha? Si Cain po, mga kapatid, ay panganay na anak nila Adan at saka ni Eva. At nung si Adan at saka si Eva po ay nahulog sa pagkakasala, amen, sila po ay pinalayas sa Garden ng Eden. At ang Diyos po ay, bagamat pinalayas sila sa Garden ng Eden, God was impressed that there would be hope through the seed of a woman. Nagbigay pa rin ang Diyos ng tinatawag na pag-asa. Okay? Sa pamamagitan ng binhi ng babae. Ayan. At nung nanganak ito pong si Eva, sa kanya pong panganay, tinawag niya itong Cain, ang kanyang pangalan. Sapagkat ang sabi po ng Bible, I have gotten a man from the Lord. I have gotten a man from the Lord. Si Cain po ay hindi binhi ng ahas, na kagaya ng katuruan na lumalaganap din sa panahon natin ngayon. Na kagaya daw ni Cain ay dahil sa pakikipagrelasyon ni Eva doon po sa ahas. Kaya nagkaroon sila ng anak ng pangalan ay si Cain. Pero kung ang banal na kasulatan ang pagsasalitain natin, mga kapatid, maliwanag ang sinasabi po ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia ay, I have gotten a man from the Lord. Nagkaroon ako ng anak mula sa Diyos. Hindi niya sinabi na nagkaroon ako ng anak mula sa ahas. Amen. Kundi ang sinabi ng Bible ay nagkaroon siya ng anak galing sa Panginoon. At nung lumabas ito pong si Cain, mga kapatid, inisip ng kanyang nanay, ng kanyang ina, na ito yung pangako ng Diyos na binhi, na tutubos sa kanilang mga kasalanan. Amen. Yun ang kaisipan ng kanyang nanay, amen, na ito pong si Cain, siya yung sinasabi ng banal na kasulatan or ng Diyos na binhi. Ang pangalan po na Cain ay spare or shock. Yung parabang matalas na bakal, mga kapatid. Parang shafting. Nakakita na kayo ng shafting? Ito bang electric fan, sister? May shafting yan? Balay ko. Meron. Meron daw. Nandiyan yung expert natin. Meron daw shafting. Yung electric fan natin.
At yan yata ang dulo niya na ikinakabitan ng LC natin. Kung kaya't nakakarating dyan sa inyo pag matapat itong ating electric fan. Makarating ang kanyang ibinubuga o kaya ay sinasalo na hangin papunta riyan sa inyo. Lahat ay magsabing Amen? Amen. So, si Eva, mga kapatid, Eve expected that God was going to use Cain to strike and crush the head of the serpent. Yun yung kanyang kaisipan. Yun yung kanyang inaasahan. Na itong si Cain ay siya yung dudurog. Siya yung pipigil. Siya ang iniisip niya na pangako na binhi ng Diyos. Dahil nga si Adan at saka si Eva ay nagkasala laban sa ating pong Panginoon. Lahat ay magsabing Amen. Amen. And she had believed that Cain would deliver them from the curse and take them back to paradise. Yan ang kanya pong paniniwala, mga kapatid. Napakataas ng kanyang paniniwala sa kanyang anak na siya daw ang ipinangako ng Diyos na binhi. Amen. At naniniwala din itong si Eva na ang kanya pong anak siya yung magiging Messiah. Siya yung magliligtas. She thought and she believed that Cain would deliver them from the curse. Mula doon sa sumpa, mga kapatid, na dumating sa kanila pong mga buhay. At sa pamamagitan din ni Cain sa kaisipan ni Eva, ay muli silang babalik doon sa paraiso ng Eden. Amen. At nung sa paglakad ng panahon, dumating itong kanyang kapatid na si Abel. At hindi nila ito inaasahan na darating, mga kapatid. Adam and Eve did not seem to expect a lot from him. Wala silang masyadong hindi kagaya ni Cain, mga kapatid, na masyadong mataas ang expectation. Masyadong mataas ang kumpiyansa. Hindi naman masama yan sa mga anak natin na sila po ay ating asahan o kaya ay sandalan. Pero kung pati ang ating pong future, pati ang ating pong kaligtasan ay iasa po sa kanila, ay iba na po ang usapan. Lahat ay magsabing Amen. Amen. At ang pangalan po ng ang ibig sabihin po ng pangalan Abel, ito po ay hininga o kaya ay singaw. Tama ba? Hininga, singaw, breath or people. Yung diba, pagka umaga, tapos maglalakad ka dyan sa damuhan. Hamog. Yan, hamog. Yung pangalang Abel ay parang hamog or parang hininga. Subukan ninyong huminga. Kaya ay humihinga pa tayo, mga kapatid. Subukan ninyo na hihingahan kayo ng katabi ninyo. Ewan ko kung ano ang magiging reaction ninyo. Yan po ang ibig sabihin po ng pangalan na Abel. Si Cain naman ay parang shouting
kapatid. Amen. Mabilis ang pag-ikot, mabilis ang pag-strike. Yung pangalan po ni Cain. Si Abel naman ay isang hininga. So, doon kay Cain, naroon ang malaki po na pag-asa. Doon kay Cain, mga kapatid, naroon ang high expectation. Amen. Ng kanila pong mga magulang. At habang sila po ay lumalaki, itong dalawang bata na ito, mga kapatid, they grow up developing each of their ways. And Cain labored with his father in the field, while Abel cared for the sheep that they used for sacrifice. Parehas po na molye ang kanilang pinanggalingan. Parehas na sinapupunan ang kanila pong pinagmulan. Pero nung sila po ay lumaki, mga kapatid, magkaiba po sila ng kagustuhan. Yung isa ay doon sa bukid, kasama ng kanilang tatay para alagaan at para magtatanim ng kanila pong mga pagkain. Amen. At ang isa naman na si Abel ay nandoon naman sa kahayupan ng kanilang mga magulang. Parang ang pangit yung pero tamang Tagalog yan eh. Kahayupan, hayop, dudugtungan ng AN, kahayupan, or mayroon siyang prefix at saka suffix, mga kapatid. Kaya bundok, di ba? Kabundukan. Hayop, kahayupan. Kaya kung ito si Brother Rene ay may mga hayop na alaga, mga kapatid, tapos ipaalaga sa mga anak niya, at masasabi natin na ang mga kahayupan ni Brother Rene ay inaalagaan ng kanya pong mga anak. Ganun. Tamang Tagalog yan, mga kapatid. Kabundukan. Amen. Kakahuyan. Kakahuyan. Ha? Kagubatan. Yan, gubat. Kagubatan. Yan. Tama na Tagalog yan, mga kapatid. Pero, naalala ko yung pastor natin doon sa Payatas, ang pastor nag-alaga ng baboy. Ang mga miyembro nag-aalaga din ng baboy. Mayroon silang inimbitahan na pastor galing ng Bisaya. Sabi niya, pastor, bago sila magtatapos, sabi niya, kinausap niya yung pastor na inimbitahan nila. Sabi niya, pastor, pwede bang ikaw na lang ang mananalangin sa pagtatapos natin? At isama mo yung mga alaga namin na hayop. Ako, sabi niya, yung pastor, may alaga ako na hayop. Yung mga miyembro dito, may mga hayop din niya na alaga. Kaya nung nag-pray yung Bisaya na pastor, nilihans pa niya yung pastor, mga kapatid, Panginoon, nandito yung pastor namin, marami pala itong kahayupan na alaga. Dagdagan mo pa ang kahayupan niya, Panginoon. Kaya, habang nagdadasal ang invited na pastor galing ng Bisaya, mga kapatid, ang mga miyembro, ganun-ganun sila, mga kapatid. Nakapikit sila dahil tuwang-tuwa ba o nare-revive dahil sa prayer ng invited na pastor. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, pwede kayo mag-alaga din ng mga hayop at ipag-pray natin, mga kapatid. Hayupan. Ang mga kahayupan ni Brother Rene. Ang mga kababuyan. Parang ang pangit na, no? Pero yan ang tamang Tagalog. Mayroong ano sa Tagalog yan? Yung prefix, ano ba sa Tagalog ng prefix? Ha?
Ngayon, mga teacher, anong Tagalog ng prefix at saka suffix? Ha? Hindi na raw siya teacher. Okay, so, ito na, mga kapatid, tingnan natin itong Genesis chapter 3. Verse number 17. Ang sabi rito, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa. Kay lalaki Sinabi ng Diyos kay Adan, sapagkat dininig mo ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpahin ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang sisibol o ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinig at mga dawag. At kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Lahat ay magsabing Amen. Amen. So, ito pong si Cain, mga kapatid, ay nagtatanim kasama ng kanyang tatay. He became adept in tilling the soil and found pleasure to see the fruit of the ground. And Cain worked diligently. And he was cast into sweat and labor, and he struggled to provide for the needs of the vine. And Cain became the servant of the field and became so attached to what he was doing. Amen. Ito daw po si Cain, mga kapatid, he worked diligently. Lahat ay magsabing diligently. Yan. Masyado siya na masipag magtrabaho. Amen. Masyado siyang magaling magtrabaho doon sa bukid. Expert siya, mga kapatid. Alam niya kung ang tanim nila ay payat o kaya ay mataba. Alam niya kung paano magbubunga ng marami ang mga itinatanim nila. Pinag-aralan niyang mainam dahil yan ang sinabi ng ating pong Panginoon. Amen. Na sila daw ay kakain sa pamamagitan ng kanilang pawis. At magiging struggle sila to provide food or to provide for the needs of the vine. Sa pamamagitan ng kanila pong pagpapagal, sila po ay kakain. And he became the servant of the field and became so attached to what he was doing. Yan naman din ang maganda, mga kapatid. Amen. Pagka ang isang bagay ay hindi mo siya tinutukan, pagka ang isang bagay ay talaga napalapit na sa iyo, napamahal ka na sa iyong ginagawa, magiging attached ka na dito, mga kapatid. Pero kapag hindi mo mahal ang ginagawa mo, amen, makikita sa bawat gawa.
At naalala ko nga ang isang kasabihan na pinag-usapan na rin natin minsan. Daig ng masipag? Hindi po, mga kapatid. Daig ang masipag sa maagap. Ng maagap, sir. Hindi rin. Hindi yung maagap. Daig ng hindi inayos ang gawang hindi tinapos. Nakuha natin. Daig daw ng gawang hindi inayos ang gawa na hindi tinapos. Kaya marahil ito pong musikahin, ayaw niya na siya ay ayaw niya na masirahan siya. Ayaw niya na mayroon siyang maririnig na mga negative na mga salita. Kung kaya't itong si Cain, mga kapatid, ay pinagpuputi ang kanya pong pagtatrabaho. Kasama ng kanyang tatay, mga kapatid. They are attached to what they are doing. Amen. Na naging parang bibihira na ang kanilang mga panahon na mapadpad pa sa bahay o sa kanilang pamilya dahil sa pagbubukid, mga kapatid. Amen. Pero ano ba ang sinasabi po ng banal na kasulatan? When Cain was up to worship, he brought to God the fruit of the ground. And it was a good thing to bring to God the fruit of the ground. But Cain stood before God without his sin being covered by the blood. Isa po na mabuting bagay, amen, na natin po mga pinagpapagalan ay dadalhin natin sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. At napakalaki ng kasalanan once na tayo po ay nagpapagal at tumatanggap ng mga kabayaran na wala tayong dinadala sa Panginoon. Natin magsabing Amen. Amen. Isa pong malaking kasalanan sa ating pong Panginoong Diyos na once na tayo po ay tumatanggap doon sa pinagpapagalan natin. Amen. Mag-alis tayo doon ng para po sa ating pong Panginoon. Magbigay tayo doon sa tinanggap natin na mga galing doon sa ating pong mga pinagpagalan at ibigay natin ito sa ating pong Panginoong Diyos. At yan marahil ang itinuro din ng kanila pong mga magulang, mga kapatid, na sa tuwing sila po ay tatanggap o kaya ay kukuha ng mga bunga ng kanilang mga pananim, dadalhin nila ito sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Natin magsabing Amen. Amen. Yung nga lang, mga kapatid, amen, pagdating po sa kasalanan, ang bunga ng pananim ay hindi kailanman ay ginamit ng ating pong Panginoong Diyos para pantubos sa kasalanan ng bawat isa po sa atin. Hindi kailanman ginamit ng ating pong Panginoon para ikaw at ako, amen, ay mapatawad ang ating pong mga kasalanan. It is by the blood. Amen. Sa pamamagitan ng dugo, mapapatawad ang ating pong mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo, mapapatawad ang kanila pong mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo, mga kapatid, marireconcile ang bawat isa po sa atin sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi sa pamamagitan ng bunga ng pananim. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. So Cain chose his sacrifice rather than follow the example given by God. Amen. Mas pinili ni Cain, mga kapatid, ang sarili niya na sakripisyo
kaysa sundin. Amen. Ang halimbawa or magandang halimbawa na ipinagkaloob ng ating dakila na Diyos. Pinili ni Cain yun, mga kapatid. He tried to make it in his own marriage rather than on the marriage of the blood. Yung sarili niya na kaparaanan ang sinusunod niya, mga kapatid, at hindi yung kaparaanan ng ating pong Panginoong Diyos. Marami pong mga taong ganyan. Amen. Yung kaparaanan ng Diyos isinasantabi, pero yung kaparaanan ng kanilang mga sarili, yun ang kanilang sinusunod. Anong katuwiran, hindi kami makarating doon sa bahay pananambahan. Ang mahalaga, nasa puso ko siya. Ang mahalaga, nasa isipan ko siya. Ang mahalaga ay hindi naman ako umihiwalay sa Kanya. Amen. That's good, mga kapatid. Amen. Mabuti naman din yan na naaalala mo siya. Mabuti naman din yan na nasa puso mo siya. Mabuti naman din yan na ikaw ay hindi lumalayo sa Kanya. Amen. Pero hindi yan ang kaparaanan ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil meron siyang kaparaanan na ibinigay sa bawat isa po sa atin. Kagaya halimbawa ang kaparaanan ng ganito, mga kapatid. Amen. Kung tutusin, pwede naman tayong sumamba doon sa bahay natin eh. Amen? Kung tutusin, pwede naman tayong manalangin doon sa bahay natin. Kung tutusin, pwede naman tayong magbasa ng banal na kasulatan doon sa tahanan natin. Pero bakit hindi natin ito ginagawa pagdating ng araw ng pananambahan? Mas ginugusto natin na tayo ay makakarating sa bahay pananambahan kaysa magsasamba doon sa tahanan ng bawat isa po sa atin. Bakit? Kasi ito ay kaparaanan ng Diyos. Amen? Kaparaanan ito ng Diyos. Ang gawain kagaya ng ganito, mga kapatid, ay hindi po namin itinatag ito ng mga pastor. Hindi itinatag ito ng reliyon, mga kapatid. Ito po ay itinatag ng ating pong Panginoong Diyos. Yung nga lang, marami po kasi ang gustong gayahin ang daanan ni Cain. Ginagawa nila ang sarili nila na paggawa. Naakala natin, mga kapatid, ay tama na, okay na, ayos na. Pero hindi po pala. Bakit po? Sapagkat mayroong ibinigay na magandang halimbawa ang ating pong Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Para yan ang ating pong susundan. Para yan ang ating pong gagayahin. Para yan, mga kapatid, amen, ang ating pong magiging landas sa ating pong mga buhay. Palagpakan natin ang ating pong Panginoon. At dahil si Cain ay mas pinili niya ang sarili niya na kaparaanan, ito na ngayon, mga kapatid, nung hindi tinanggap ng Diyos ang kanya pong kaparaanan, amen, si Cain po ay galit na galit sa Diyos. Cain became angry when God did not honor his sacrifice. Anong karapatan natin na magagalit? Ha? Hindi nga natin sinunod yung kaparaanan ng Diyos eh. Wala tayong karapatan para sumbatan ang Diyos. Bakit tayo naghihirap? Bakit tayo nakakaranas ng iba't ibang mga kahirapan sa buhay natin? It is because, mga kapatid, pinili natin ang sarili natin ng kaparaanan. At hindi yung kaparaanan ng ating pong Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, when it comes of dealing of our sins, amen, mayroong kaparaanan ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At ang kaparaanan na yan ay sa pamamagitan, amen, ng banal na dugo ng ating pong
Panginoon Diyos para matubos ang ating pong kasalanan. Wala na pong iba, mga kapatid. Hindi kayang palitan at hindi kayang wala pang katumbas ang dugo na pinagtutubos ng ating pong Panginoon. Kahit magpapako ka na magpapako sa taon-taon doon sa cross, mga kapatid, na parang ginawa ng ating pong Panginoong Jesus, wala pa rin katumbas ang dugo ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Palagpakan natin ang ating pong Panginoon. So, nung hindi tinanggap ito na ngayon, si Cain ay nagagalit sa Diyos. Lumabas ang totoo niya na ugali. Ang sabi nila, mga kapatid, sa mga kasundaluhan po natin, para malaman mo raw kung totoong ang sundalo na yan, ang pulis na yan ay loyal sa kanyang tungkulin, lasingin mo raw. Bilihan mo raw ng Red Horse. Mocho. Hindi, matatanong ako eh. Ano ba yung mocho? Malaki. Ano ba yung Gin, para makalasing. ha? Gin, para malasing. Gin. O, yun. Okay. Tapos ang usapan, gin. Lalasingin mo raw ang isang pulis o kaya isang sundalo. Para dyan mo raw makikita. Kasi totoo naman din talaga, di ba? Pagkalasing na yung tao, ay kapatid, lumalabas na yung ano eh. Kagaya dyan nung nasa banda sa Valenzuela kami, mga kapatid. Meron kaming kapitbahay. May kapitbahay kami riyan na napakaamo ng kanya mukha pag hindi nalalasing. Ang bait. At sa tuwing malalasing siya, hindi pa naman siya lasing talaga. Pagka madaanan na ng alak ang mga bituka niya, kalaban na niya sila Miriam, kalaban na niya sila Ramos. Lalo na si Ramos, mga kapatid, galit na galit siya. Mura dito, mura doon ang kanya ginagawa. Pero kapag hindi yan nakainom, halos hindi yan magsasalita. Para malaman daw ang ugali, ang pag-uugali ng isang tao na lasing